Good afternoon mga kapatid, ako po si Mon Gualvez at ito ang Newsroom 5 Live. Yes mga kapatid, live na live po tayo ngayon nakapanood sa News 5 at News 5 Features Facebook pages at syempre sa www.news5.com.ph dahil we are not just everywhere but we're always on. At syempre, pwede nyo po i-follow yung ating Instagram account na at News5 Features kung saan makikita nyo po dyan yung mga behind the scenes na mga nag-guest po natin dito sa ating Newsroom 5 Live. Ngayon mga kapatid, nako, kaliwat kanan na yung mga party at handaan dyan. Syempre, di ba may mga pahabol pang Christmas party ngayon hanggang bukas. Ang tanong, mga kapatid, kumusta na ba ang health mo? Kumusta ang puso mo? Well, tamang-tama yan dahil ngayong hapon, Christmas holiday diseases po ang ating pag-uusapan. Kasama, walang iba kundi si Dr. Alan Gumatay, isang internal medicine and cardiologist mula sa Manila Doctors Hospital. Hi, Doc. Ay, nalaglag. Hi, Doc. Good morning. Good afternoon, sir. Oo. Magandang hapon. Ayan, okay. Pause muna si Doc sa clinic, pero this time, kasama natin siya ngayon para pag-usapan itong mga chronic heart diseases. Doc, meron ako nabasang mga article. Actually, may mga nilalabas na article. Nagbabasa ka pala. Oo, na mga more heart and vascular ailments daw ang naitatala during Christmas season. Is it true? Medyo. Okay. No? Ang tanong dito, Doc, ano ba yung causes ng heart and vascular ailments at bakit na-associate yan Sa Pasko. sa Pasko? Correct. Oo. So, magandang hapon uli no, sa ating mga tagapanood. Medyo nakakainis ng konti, parang ano ko. Correct. Panira to eh. Panira Oo, ng no? moment. Pero ang point natin dito is we want to teach you a little para ma-enjoy ng maganda ang Kapaskuhan, para marami pa tayong Kapaskuhang i-enjoy in the future. Okay. Diba? Yun ang At the point same natin. time, para at least maging aware kayo sa kung anong pwedeng mangyari pag sumobra. Alalay lang. Oo, Tama. pag sumobra kayo ng kain Correct. o anumang habit. Okay. So, Sige, Doc. simulan natin. Ano ba kasi ang nangyayari sa Pasko, Kapaskuhan at holidays? Kainan. Correct, kainan. Hindi mo naman pangkaraniwang ginagawa yan. Yung ganyang klase ng kain. O kasi Diba? sunod-sunod eh. Correct. Gabi-gabi. Ang masaklap sa isang gabi, 4, no? Buffet na nga, sunod-sunod pa. Nako. So, yung Guilty. dami, nag-iiba. Hindi sanay katawan natin dyan. Di ba? Pangalawa, yung stress ng pagdating ng Pasko, tayo ay nag-iisip ng panregalo, tayo ay Okay. nag-iisip ng iyahanda, So tayo nakakadagdag pala yung stress. Correct, no? So pag stress ang tao, tumataas ang blood pressure, tumataas ang blood sugar, Aha. nakakalimutang uminom ng gamot, Naku po. nag-iiba yung tulog, napupuyat, di ba? Naku, So sabay-sabay. fatigue, correct, dagdag, no? Pangatlo, ano pa ba? Pag may kasiyahan, may inuman. Ngay, patay ka Yan, dyan. no? So hindi lang Oo. pagkain, may inuman din. Ang So, mga atay, kumusta na? correct. Pang-apat, yung kakainin mo, Hanggang ilan ba yan, Doc? 4 na lang. Okay, 4 lang. Sige. So yung kakainin mo, medyo mataba, medyo mamantika, Yun ang masarap, medyo Doc. matamis. Naku. Medyo. Kasi Ikaw nga naman, minsan lang Kapaskuhan. naman to. Kaya nga ako'y naiinis at ako'y atay panira ng Pasko. Oo, pero hindi, maganda pag-usapan to. Tama. Pero ayan mga kapatid, kung meron po kayong mga tanong, masingit ko lang, Doc. Siyempre, alam natin, marami dyan na gustong maguguluhan o baka merong mga agam-agam Maliwanagan. sa kanilang isipan. Well, this is the time that you can post your comments, your questions. Isusubukan po namin mga kapatid masagot ni Doc Gumatay yan later on. So, i-post nyo lamang yung mga tanong nyo dyan, mga kapatid. Okay, Doc, pag-usapan naman natin isa-isa yung mga tinuturing na chronic, Ito matindi talaga to. Chronic and cardiovascular diseases. Okay, unahin ko na. May term po na holiday heart syndrome. Meron nga. Grabe naman. Anong ibig sabihin na? Ikaw na lang po magpaliwanag, Doc. Tungkol dito sa holiday heart syndrome. Kahit ba hindi Pasko, basta holiday, pwede yon? Parang masaya siya dapat Oo nga Holiday heart syndrome. Oo. Pero, Sakit pa rin. Sakit siya. Ang sakit na yan ay sa panahon ng mga holidays at inuman, nagkakaroon ng kakaibang tibok yung puso. No? Okay. At syempre, dahil iba yung tibok ng puso, hindi sanay yung katawan sa ganong tibok. So ang nangyayari, nag-iiba yung daloy ng dugo sa katawan at yung tibok na rin na yun, pwedeng maging cause ng stroke. Pwedeng, siyempre pinakamadali yung kinakabuga ng pasyente.
wala namang problema yung kabog, nakakaabala lang, no? Okay. Pero yung Yung mabilis na tibok, no? mabilis, minsan hindi pantay. Okay. Pwede rin yun, no? Pero ang problema nga sa ganung tibok, pwedeng maka-stroke. Bihira naman, pero ang point natin dito, ayaw ng katawan natin ng kakaiba. Hindi tayo sanay doon, no? The good thing about holiday heart syndrome, madaling iwasan. Oh, ayan. Maganda yung Yan. pag-usapan natin. Paano Iwasan. iwasan yung holiday Oo. heart syndrome na yan? Okay, huwag kayong mag-holiday. Wag na, No, VL joke na lang. joke lang. Okay. Sige, seriously, Doc. Paano? Ang pinakamalakas kasing contribution sa holiday heart syndrome ay alak. No? So, hindi ko Nakapasimangot sinasabing si Kuya Cameraman, no? bawal uminom, no? Pwede naman. Pwede. Oo, pero alalay lang. Moderately. Correct. Okay. Sa TV, 'di ba, sa commercial, smoking is Ano ba? dangerous Oo. to your health. Halatang din nag-smoke. Kapag ka Binabaliwala alak, ko yun. drink moderately. Oo, yun. So may Ibig sabihin, allowance umiinom pala ako. naman. Oo. Okay. So ang tanong nga kasi, ano ba yung moderately? Oo nga. 'Di ba? Subjective yan eh. Medyo. So depende sa kausap mo. Oo. Manginginom, Oo, isang ang case. moderate sa kanya, isang case. O, di ba? Sa hindi umiinom, isang bote. Oo. So, So- paano mo ano yan, papantay? Hindi. Correct. Seriously, So, kailangan talaga, malaman natin. oo. Ilan ba yung moderate, Doc? Tama yan, no? Yung pag-aaral kasi na alak ay hindi, dati, supposedly, if you take wine, if you drink moderately, medyo may protective effect sa puso natin, sa utak. Kaya lamang, lumang pag-aaral yon. Nung ginawa ng bago, nakita na kapag lumalagpas ka pala sa certain amounts, yung tsansa ng heart disease, tsansa ng cancer, tsansa ng stroke, tumataas din. Oh. Kaya nga ang turo, moderately. So ngayon, ano ang moderately? Ano ba ang iniinom mo? Isang litro pala yun. Ano ang Hindi, iniinom ako mo? wine lang eh. Wine, ayan. Wine. Kapag ka wine, 2 baso daw Hanggang 2 baso lang dapat per day. per day. Pwede o paano pala. pag 7 araw hindi ko uminom? Pag sumasama Habulin mo, no? Hindi. Hindi, bawal yun, Kailangan bawal yun. kada inom. Kada Yung inom lang. Kada upo lang, oo. Okay. Umiinom tayo, di ba, sa Kapaskuhan, Two. hindi dahil malasing talaga. Umiinom tayo para lang magkasiyahan ng konti, makalimot ng konti, no? Pero hindi magpalasing. So, yung magpapalasing ka, yun na ang problema. Sobra-sobra na siya. Problemado ka na nga, dinagdagan mo pa yung problema mo. Oo, so wag mong dagdagan. Oo. So, pag lumagpas ka, stroke, Nako. yung namamaga yung lapay, nangyayari din yun, no? And in the long run, yun nga, cancer, colon cancer, breast cancer, nangyayari yan, ha? Hindi po namin kayo tinatakot mga kapatid. Sobrang tinatakot lang namin kayo na Oo. pwede mangyari sa inyo Kaya, yan. moderately. Oo. So, yan ang wine. 2 baso. Wine. O, yung isa naman, mga Anong beer. iniinom ng iba anong dyan? Iniinom, anong iniinom niyo, kuya? Beer. Ha? Alak. Hard. Hard. Pagka hard, yan, medyo Yayamanin. mahal kasi din naman Yayamanin, yan. yayamanin. Oo. Vodka ba yan? Whiskey, rum, tequila, brandy. Brandy. Yan. Ang brandy, Kala ko lambanog, mga ganun. 2 shot kasi yan eh. Yung Hanggang mga 2 vodka. Oo. Pag mga hard. 2 Hard shot. drinks. 50 ml ang computation nun, pero sa atin, 2 shot yun eh. Hala. Ang bitin, sabi ni kuya. Oo, correct. No? Bitin. Ganun naman talaga. Oo. Kaya nga pag kailangan mong isipin na yun ang moderately, hindi naman pinagbabawal. No? So, paano yung beer? Wala bang beer? O yan. Hindi, marami dyan. Wala- Oo, maraming beer. Marami dyan. Yan ang Yan. iniinom ng madalas. Oo. Gaano karami yung moderate? Sa beer, alam niyo yung parang beer na nasa can? 330 ml yun eh. Okay. 2 ganun. So, pag nilagay mo siya sa baso, Ang isang Mga- baso, depende sa baso mo eh. 200 to tas kung may 500 yelo eh. ka pa, Oo di ba? eh. Oo, So, minsan nakakadalawang baso ka sa isang can eh. Oo, pwedeng 2 Diba? yun. No? So, 4 yun sa'yo sa Apat, bilang mo. kung sakasakali. No? 350 ml yun eh. Isang can. No? So, 2 ganon. So, 2 baso ng beer, 2 can ng beer, 2 baso ng wine, or 2 shot ng hard. O kaya ganito mga kapatid, pag umiikot na yung inuman, Bilangan. nakadalawa na ako ha. Pass na. Oo. Pwede na yan. Pakisama. Kawawa yung ano ko. Pakisama. Kawawa yung, baka magka-stroke ko, baka Yan. So, holiday ganyan, heart syndrome ganyan nako. ang holiday heart syndrome. So technically, papunta siya sa stroke, Doc. Pwedeng pumunta. Okay, pero how about yung mga heart attack? Iyan, oo. No? So, balikan natin yung alak.
Oh, sige. Balikan natin. Heart attack yung sa'yo. Sige. O heart attack. Oo. Is it considered also as part of the holiday heart syndrome o hindi? This is a different disease na. Separate na siya in a Separate way. na. Medyo extreme, no? Oh. Pero it still affects the heart. Ang alak kasi ay merong naninira siya ng heart muscle. Mhm. Kaya nga mas dumadami, mas problema. At habang nasisira yung heart muscle mo, pwede pa rin magtuloy sa heart attack yan. Klaruin natin, Dok, ha? Kasi alak, usually, di ba, tinitira talaga niyan. Mm-mm. Atay. Mm-mm. Di ba? Mm-mm. Pati pala puso. Pati utak. Merong direct... Alak pa mo. Oo. Ang tawag Ano namin ba doon, yan? direct cytotoxic effect. Okay. So, Explain. pinapatay niya talaga yung cells. Bakit ba nauuna yung atay? Kasi naman lahat dumadaan sa atay. Papunta sa atay. Okay. No, galing sa tiyan, dumadaan muna sa atayan. Kaya So, pag nauuna yung atay. sumobra na, doon na siya papanik sa puso hanggang sa utak. Mm-mm. So brain cell damage, heart damage, liver damage, kasama yun doon. Okay. Sige, Kaya nga, pwede, drink moderately lamang tayo. babalik ulit tayo sa bottom line. Oo. Drink moderately. Hindi natin sinabing bawal. Sinabi pwede pa rin, natin, moderately. Pwede pa rin. Oo. Okay, heart attack, Doc. Sorry, Ayan, mabalik tayo sige. doon. Oo, heart attack. Kanina binanggit ko, no, 'di ba? Ano ba ang pagbabago pagdating ng holidays? Fatigue kasi nga nape-pressure tayong Oo, mag-shopping. dahil mong inaanak, di ba? Oo, Kailangan mamili. wala tayong Anong pera regalo para mo? ibili. Yun ang mas masakit, no? Correct. Tapos pupunta ka sa traffic, papagod ka, napapagod yung katawan. Okay. Eh di ba ang taong may problema sa puso, wag mo daw papagurin? Oo nga. Eh kaya lang, dahil nag-iisip ka Pasko, kaya ko to, kasi kawawa naman yung inaanak ko. Yung mga family members mo, bibigyan mo ng regalo. So, merong added stress na hindi mo naman sinasadyang madagdag, pero unconsciously, dinadagdag mo talaga. So, kapag nahirapan ng puso, pwede ka ma-heart attack. Oh my. Di ba? Pero, karaniwan pala ha, nakalimutan ko sabihin. Mm. Nangyayari naman yan sa taong meron ng high blood, may diabetes, mataas na yung cholesterol. So may risk factor na tayong tinatawag. Hindi man siya basta-basta mangyayari. No? So dati ka na may high blood, alam natin ang high blood nakaka-atake sa puso. Pagka nadagdagan ng stress ng katawan mo because of the holidays, pwedeng magdire-diretso. So yung mga wala pang high blood, huwag nyo tayo magkaroon kayo. Wag na. Tama. Wag na. Tama. Mahirap din. Tama. Okay. I know this is different. High blood pressure. Ito, nabanggit. Speaking of high blood pressure na. Oo. Although connected din yan eh, di ba? Oo. Kasi yung high blood nga, diabetes, cholesterol, may maintenance tayo dyan eh. Di ba? Merong maintenance na gamot na dapat iniinom regularly. So kapag nasira yung schedule mo dahil nga bibili ka ng regalo, dahil merong party, nakakalimutan mong inumin yung gamot. No? Pangalawa, Oo. na-stress ka dahil nga merong event, may party, meron kang bibili, traffic, dumadagdag sa stress, nag-iiba rin yung blood pressure mo, umaakit ng konti, di ba? So, importante lang talaga na huwag kalimutan. Walang masama mag-enjoy, pero kung meron kang gamot na dapat inumin mo. It boils down again sa lifestyle din, no? Nag-iiba kasi talaga pag Oo. Pasko eh. Sanay ka kung walang Lifestyle. Pasko. Correct. Kasi yung Diba? mga binanggit mo kanina, Doc, nakakalimutan inumin yung mga dapat inumin na Oo, gamot. dahil busy, dahil Oo. may party eh. No? Ganon I siya. see. Ngayon, isa pa, pagka Pasko, anong kakainin natin? Maraming masarap eh. Yung lahat ng bawal. Maalat, mataba, di ba? Matamis, ano pa ba? Again, correct. So, hindi naman natin yan ginagawa sa pangkaraniwang araw. Conscious tayo na, ay, maalat siya, iiwasan ko yan. Pero pagdating ng Pasko, kasi Ang thinking handa mo, minsan lang naman. minsan lang naman. Isang beses lang naman ang Pasko sa isang taon. Oo. Ang KG naman ni Doc, sabi siguro ng mga nanonood sa So, atin. hindi pwede. Okay lang minsan, pero yun nga yung dami. Yun ang dapat bantayan. Oo. Okay. Tumikim ka, walang problema. Kaya lang, pare, kukunti pa rin kinain mo, kuha ka pa. Tapos mamaya, pare, Buyo. doon tayo sa kabila mamaya. Ha? Yung mga nambubuyo dyan, yun ang mga sisihin nyo. So yan, isa, dalawa, tatlong party isang gabi. Sakit. Hindi sana yung Oo. katawan natin doon, no? Isa pa lang, pagod na tayo, may dalawa, tatlo, apat pa. Yung feeling na kala mo busog ka na, pero parang di pa. Tsaka pinupuwersa ka kasi nahihiya ka doon sa... Pakikisama. Oo eh, no? Nahihiya ka. So napuwersa ka, sinong kawawa? Ikaw. Walang iba kundi Katawan you. mo. Bumigay dahil sa high blood. Sakit Ganun lang naman. siya. So Okay, Doc. again, Sige. pwede. Alalay Oo, lang. alalay lang. Moderately nga lang. May nabasa rin ako, aortic
aneurysm. Ayan, oo. Ano ba ito? Ah, I thought aneurysm sa utak, di ba? si ating kaibigan dati, no? Artista natin. Pero Ang aortic aneurysm, Kasi pwede sa puso to, Doc? Correct, no? Ang aneurysm kasi ay paglobo ng mga ugat mo sa katawan. So, ang alam natin, di ba, brain aneurysm, meron tayong ganun dati, no? Pumuputok doon, comatose ka agad. Ngayon, ang aneurysm, tulad ng sabi ko kanina, na lumolobong ugat. Ugat. So, kung may ugat sa utak, may ugat dito sa malapit sa puso, may ugat dito malapit sa tiyan, no? So, yung aortic aneurysm, yun Parang may dalawang ay... uri yan, Doc, no? Yung aortic aneurysm. O, syempre, may research sige, ako may ng research. konti, ha? Parang Pasikat pala dito. Oo, syempre, konti lang. May baon lang, Doc. Huwag mo kong ano, ha? Baka mamaya bigla akong puwersa. Bigla mo akong bigla. May exam tayo Oo. mamaya. Oh. Simple lang itong research ko, Doc. May dalawa kasing uri, no? Or kinds itong aortic aneurysm. Pero ikaw mag-explain, Doc, ha? Ano ba yung AAA, AAA, abdominal aortic aneurysm? Kala ko baterya. O, iba yun. Hindi- O, may hindi ba maliliit yan eh. Oo, hindi Ito ba yun? mukhang ibang maliliit to na So, triple A, kumakapal. O, triple AAA, AA. tsaka TAA. thoracic abdominal aneurysm. Ayun, ano? Tama. Thoracic ba to? Oo. Okay. Mali pa ako ng spelling Nag-iba yung sa research letter ko. pala. Oo. Aneurysm sila, nag-iba lang yung letter. A at T. Oo. Nadagdagan. Oo. Yung A, sa tiyan, abdominal aortic aneurysm. May mga ugat din dyan eh. Oo. Yung T, thoracic aortic aneurysm. So, yung lugar ang pinagkaiba niya. No? So, ang cause, pareho lang din. High blood, sigarilyo, yun ang Nako. pangkaraniwang rason. No? High blood, sigarilyo. Ngayon, pag sumobrang lobo na, syempre, yung wall ng ugat, numinipis. Di ba? Parang gulong na oblong. Oo. Manipis yun. So, pwedeng sumabog. At Pwedeng pag mapunit, nagkataon, pwedeng sumabog. Pag nangyari yon, bye-bye. Ay. O kasi ugat na yan eh. Correct, no? Oo. So, At directly pa yan. I mean, malapit sa puso, di ba? Directly connecting. after puso, yun na siya kagad. So, Oh my. major pipeline ng ugat ng daloy ng dugo sa katawan. Ano ulit yung mga causes yan, Doc? Nabanggit mo kanina. Dalawa yan, pangkaraniwan. High blood, sigarilyo. High blood and sigarilyo. Oo. So, syempre, pag high blood, nandyan na naman mga kapatid yung mga kinakain Alalay. mo. Oo. Sigarilyo, Diba? kasabay Stress. ng ano. Diba? Nagpapabawas ng stress daw. Nako. Tama. Okay. How will we treat this kind of conditions? Oo, no? Paano? Pwede pa bang matreat ang tanong? Tama. Madali, ang importante kasi sa atin, magpapatingin lamang. No? Natutuwa nga kami mga doktor kasi the past recent years, nauso na yung annual check-up. Okay. No? Wala akong sakit, doktor, ba't ako magpapatingin? Requirement kasi ng kumpanya mo, mag-annual check-up ka. Oo. So, nakakatuwa yan sa amin. Bakit? Ang problema, kapag maaga mo nakita, nasosolusyonan ng maaga, walang komplikasyon. So, again, kayang masolusyonan. Kaya. Basta ma-figure out lang, malalaman simula na pa lang. merong kang ganitong sakit. Correct. Kasi ang sinasabi nila, ang atake sa puso, traidor na sakit yan eh. Correct. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi mo alam na may sakit kang ganyan. Tama. So, kailangan mong alamin. So, paano malalaman? Huwag Oh. mong hintayin may simptomas. Mhm. Kasi ang sasakyan, sabi ko nga sa mga pasyente ko, tumutuloy yung langis ng sasakyan. Umaandar pa rin yan. Mm. Wala kang mararamdaman. Pag may naramdaman ka na, malapit ka ng tumirek. Actually. Di oo. ba? In reality. Oo. So, sa para katawan, din siya sa katawan. Tama. Kung ihahambili mo sa katawan yon, magpa-check up ka, wala ka pa nararamdaman, tinitingnan na ng mekaniko, laboratory, doktor, ganyan, no? Pag may naramdaman ka na, iba na yun eh. Late na eh. Kaya nakakakaba na. Kasi ang alam mo, walang sakit, tas biglang sasabihin siya, may aneurysm kang Yun, ganyan. yung paglobo ng ugat, di ba? Mm-mm. Makikita na lang yan pag lumobo na siya. Malaki na, tama. Malaki na. May simptomas siya pag malaki na. At mahirap na paliitin yun. Hindi mo na mapapaliit yun. Okay. Kaya ang main treatment hindi dito, talaga. ang main treatment dito, number 1, ano bang sanhi para maiwasan? Babalik ulit tayo High doon. blood, sigarilyo. Pag nagkaroon ka na, paano mo malalaman? Laboratorio. Kapag minor pa lang yung paglobo, laboratorio ang makakita. Ultrasound lang yun. No, simple lang yun. 30 minutes of your life. Kasama yun sa annual check-up naman din ng ibang mga kumpanya. No? Yung iba kasi, Dok, natatakot malaman yung sakit nila.
Yun no? ang medyo ano natin talaga. Yun yung- Bilang Pilipino, correct. kinakabahan tayo eh. Oo, So- kabado ang mga Pinoy sa ganitong usapan eh. Oo. Kaya madalas ang ilan ayaw magpa-annual check-up, ayaw magpa-check-up kasi una wala akong nararamdaman. Tapos biglang suddenly malalaman ko, Correct, may oo. sakit pala ako, Oo. malala na pala. Oo. Di ba? Oo. So, Pero well, mga kapatid, I think that's a bad habit ngayon or dapat Tama. baguhin natin kasi nga sabi nga nila prevention is better than cure. 'Di ba? Alamin na natin ako mukhang kailangan gawin magpa-check yung up din ako. Christmas gift sa sarili nyo na alamin nyo yung sakit, yung estado ng katawan nyo. Sa ospital namin, sa Manila Doctors, marami kaming doktor doon. Pagdating ng Christmas break, ginagawa yung annual check-up nila. Bago sila talaga? pumunta kung saan man yung I think yung mga may mga health card diyan. gamitin mo na. Gamitin mo na, huwag ka manghinayang, Oo. sayang naman 'yun. Christmas break, di ba? Isa, dalawang araw. Pwede. Okay, may tanong lang doc, no. Pwede bang magsabay kasi speaking of aortic aneurysm, no. Pwede ba magsabay yung brain at aortic aneurysm? Uy, nakakatakot naman 'to. Pwede. Ha? Tawag dyan, napakamalas mo naman. Oo. Pero pwede. Total mega Oo. aneurysm. Wala bang Oo. ganon? Pwede yung ganon. Ala ka. So, Pinagsabay-sabay mo. hindi mo kasi mapipili kung aling parte ng ugat mo yung lolobo. No? Kung high blood ang pag-uusapan, mas marami na nagkakaroon ng aortic aneurysm. Okay. Okay? Ang brain aneurysm kadalasan inborn. Ah. Kadalasan inborn sila, hindi mo Genetic? kasalanan. Hindi I naman. don't really know about genetics, Okay. pero it's inborn, no? Meron pang isang klase ng aneurysm sa puso naman din. Yun, yung yun. ugat mismo sa puso. Siya ay komplikasyon nung sakit nung bata ikaw na nagpakita lamang nung tumanda ka na. So sa mga pediatrics, meron tinatawag na Kawasaki disease, mga ganon, no? So nung bata ikaw, nagkasakit ka nun, na-recover, akala mo wala na. Pero may maliit na porsyento ng mga nakaka-recover, pagtanda nila, Dun, nag-aneurysm yung babalik. mga ugat sa puso. So, iba-iba yung cause, no? Pero pwede magsabay-sabay nga, tama. Pwede naman may inborn ka nung una, tapos nag-high blood ka, nanigarilyo ka, o di meron ka din dito. Malas. Pero Doc, again, oo, ano bang last advice mo? Paano ba maiiwasan tong mga to? Sa lahat ng mga pinag-usapan natin kanina, Tama, di no? ba? Sa dami-dami. Oo, kasi yung iba, baka napasimangot Ayaw na, habang... oo, ayoko na Oo. kumain. Ano ba yan? Saya-saya ng Pasko, Kanina. sinira naman itong dalawang to. Tama, no? Pero again, I think, ano ba yung pieces of advice mo lang sa ating mga manonood ngayon, Tama. Doc? Oo. Ano ba? Ako may Ang tanong lang ako. Ano ba yung dapat Sige. ma-consume, no? na food? Protein, fats, carbs? Curious lang ako. May mga ganun ba? Na certain? May phone in question dyan yung ketogenic diet, no? O kasi doon Wag puro na. fats yun eh. Oh. Although wala siyang carbs. Ay, alam na, nagkiketogenic pala. Nag-research na. Hindi nagkikito pala. Personally, bilang doktor, ang abiso ko sa mga pasyente ko, walang bawal. Okay. Basta. Paminsan-minsan ganito, paminsan-minsan ganun pwede. So, doktor, ano ba yung pwede nga? More fish, more fruits, more vegetables, less meat. Wala akong sinabing bawal. Lupasimango No? talaga. Oo. Ang point kasi natin dito, Pasko, magsaya tayo. Pero, para sa kanino ba yung Pasko? Para sa'yo. Para kay Jesus. Ayaw nga pala. Siyempre para sa- kay Jesus Christ. Kala ko naman inisip ko yung katawan, siyempre. Para Kinoconnect ko sa topic panahon natin. kasi natin na Oo, magpahinga, siyempre no? Jesus Christ Oo, pa rin. no? So, Patay of ako sa course, pari namin ito. Una, Oo. syempre, pasalamat ka kay Lord. Oo na naman, oo. Ito pa, That may you're isang still Pasko alive, tayo. di ba? Oo. Marami tayong kamahal Oo. sa buhay na Kaya handyan dapat pa. alagaan mo yung katawan mo. Di ba? Paano? Tama, no? So, kasama sa pagmamahal mo kasama sa paligid, oo. pagmamahal mo sa iyong mga kasambahay, asawa, anak, ay yung pag-aalaga sa katawan mo dahil mahihirapan din sila pag wala ikaw. Mahihirapan din sila pag may sakit ka. Di ba? Both ways. Oo, no? So, kasama sa pagmamahal mo sa kanila, yung pag-aalaga mo sa sarili mo. Okay? So, ngayon, walang bawal. More fish, more fruits, more vegetables, less meat. Drink moderately. I never said bawal, no? Tapos yung party, syempre, walang problema. Punta ka, pero ayusin mo yung kinakain mo. Wala naman siguro magtatampo na naghanda na sabi mo, oh pare, bakit konti lang kinain mo? Sorry pare, tumataba na ako eh. Ang dami ko ng sakit eh. Baka madagdagan yung mga tableta ko. So yung mo dadalawin mo sila pag nawala ka. Para wag na sila magtampo. Di ba? Oo, Ganun siya, may di ba? may last ulit na question. Tuwing kailan daw dapat magpa-medical check-up?
Okay. Sa akin, kung kailan nyo ako gustong makita. Pero gaano kadalas daw? Once a month? Every 3 months? Once a year? Paano ba to? At least you should have an annual checkup. And when you Okay. use the word So annual, that's good na. Basta once a year. Okay, basta at least. At wala kang sakit, edi once a year lang. Kung ikaw ay may high blood, may diabetes, sundin mo yung schedule ng doktor na binigay sa iyo ng doktor mo. So kung sinabi niyang every 3 or 6 months, every 3 or 6 months. Ano ba ang Sumunod ka. Oo, ano ba ang diskarte namin, doktor? Siyempre, kung yung sakit mo ay parang mild lang sa amin yan, ang follow-up namin matagal. 3, 6, 9, once, twice a year lang. Okay. Pero kung yung sakit mo ay dapat bantayan, Regularly yan. 1 month, 2 months, papabalikin agad, ka talaga mabilisan. namin. Okay. Oo, no? So, depende yan sa sitwasyon ng katawan mo. Okay, nako. Sayang nakakabitin, Doc. Ang dami pa din gustong pag-usapan. Pero thank you, ha. Mga kapatid, ha. Hindi namin kayo pinipigilan magsaya. Pero again, kailangan moderately. No, alalay lang tayo sa mga kinakain, sa iniinom. At syempre, dahil nagbabago ngayon lifestyle pag Pasko, huwag niyo kalimutan, lalo yung mga may maintenance sa gamot dyan. Abay, hindi dahilan tong Pasko na dapat magsaya. Kalimutan niyo na yung mga gamot, no? Tama. Pero Doc, thank you. Thank you for your time, Doc. Yeah, thank you very much. Thank you for reminding us of this information na dapat talagang mapaalalahanan yung mga tao, no, sa ganitong mga uri ng sakit dahil ayan, sabi nga kanina, di ba? Tuwing Pasko, tumataas ho yung bilang ng mga nagkakasakit. Hindi lang pala yung mga napuputukan ang binabantayan ninyo, kundi pati yung mga putok ng ugat. Oo. Naku, mahirap pala yan. Ayaw mo magpasko sa ospital. Ayan. Tandaan mo yun. Oo. Ayaw din namin pumunta ng ospital. Okay. Correct. O yan mga kapatid, sana'y may natutunan at may napulot po kayo. Pero sa mga kakapanood pa lamang ngayon, don't you worry guys dahil pwede nyo balikan itong episode natin. Meron po itong replay sa ating www.news5.com.ph at siyempre sa Facebook page po ng News 5 Features. Alright, so again, thank you Doc Alan. Alan Gumatay po, internal medicine and cardiologist ng Manila Doctors Hospital. So, muli mga kapatid, ako po si Mon Gualvez at ito ang Newsroom 5 Live. Thank you, Doc. Thank you.